Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Welcome po ulit sa Bible study po natin tuwing 4 p.m. dito po sa Rema Pills. Yan, kamusta po kayo? Kamusta po tayo? Tawa po tayo na sa maayos na kalagayan namin po. Yan, sige po, bago po tayo minsan pa magsimula ng pag-aaralan natin sa hapon pong ito, yan, simulan po natin ito sa isang maiksing panalangin. Yan naman sa pangalan ni Jesus, Panginoon, sa hapon ito, patuloy na dalangin namin ang patuloy na pagkilos mo, ikaw siyang maging tagapanguna sa bawat sa amin. Tago mo kami sa iyong banal na likuran at ang kapahayagan na iyong mga salita ang siyang dalangin namin, Panginoon. Bigyan mo kami ng bukas sa puso at isipan in order na maunawaan namin fully, Panginoon, ang kalooban mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mensahe mo sa hapong ito. Sabi mo bawat sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, nung nakaraang linggo po, yan, pinag-aralan po natin yung takes for believers. Amen, o yung mga bagay na dapat na buhatin o kunin ng isang mananampalataya. At ngayon naman pong linggo, yan, Happy Monday po sa atin. Amen po. Yan, may bago po tayong pag-aaralan na topic. At ang title po nito, ng topic po natin ay 6 kinds of people that God cannot save. Dito po, 6 kind of people that God cannot save. Ito yung mga klase o uri ng mga tao na hindi kayang iligtas ng Diyos o hindi pwede, amen po, na iligtas ng Diyos. Amen po, baka magkaroon po tayo o pwede na tayong magkaroon ng kaisipan na akala ko ba kalooban ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas? Akala ko ba kagustuhan ng Diyos ang lahat ng tao ay iligtas niya? Amen po, amen po. Totoo po ang bagay na ito, kalooban ng Diyos at kagustuhan ng Diyos na ni isa man sa atin ay walang mapahangak. Amen po. Pero merong mga bagay na makakaapekto sa bawat sa atin o merong tayong maaring magawa o may nagagawang isang tao kung bakit maaring hindi siya mailigtas ng Diyos. Amen po. Hindi dahilan sa hindi kaya ng Diyos, kundi tayo mismo ang may ginawa or tayo mismo yung naglagay sa sarili natin bakit hindi tayo pwedeng mailigtas o matouch ng Panginoon. Amen po. At dito po, pag-aralan po natin sa hapon pong ito, ang number 1. Ang sabi po dito, isa sa mga uri ng tao na hindi kayang iligtas ng Diyos ay ang mga self-righteous. Ano po ba pag sinabing self-righteous? Ano sabi po dito ng Merriam-Webster, sabi niya, a person who is totally correct or morally superior, amen, or believing that your ideas and behavior are morally better than those of other people. Ibig sabihin po, ang meaning ng self-righteous, ito yung isang tao na sa tingin niya ay lagi siyang tama. Amen po. Yan, kung meron po kayong mga katabi, kalabitin niyo po sila at tanongin niyo, lagi ka bang tama? Amen? Di ba po may lagi tayong sinasabi ng mga babae, hindi nagkakamali. Amen po. Pero dito po, ulitin po, sabi nga po, ang self-righteous, ito yung mga tao na morally superior o sa tingin nila, mas better sila o mas okay sila kaysa sa ibang mga tao. Amen? Ang synonym po nitong self-righteous, amen, sabi po dun ay nakahalin tulad po ito sa mga tinatawag na holier than thou, o sabihin natin na ako ay mas banal kaysa sa iba. Amen. At ka-similar din po nito ang salitang arrogance o yung salitang kayabangan, ikaw ay mataas. Amen po. And kung meron po kayong mga Biblia, makipagbukasan po kayo sa akin dito po sa aklat ng Lucas chapter 18 verse 10 to 14. And basahin ko po sa inyo, ang sabi po dito, 2 lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Verse 11, ang Pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga manginikil, mga di makatarungan, mga mangangalunya o gaya man na maniningil ng buwis na ito. Verse 12, 2 ulit akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Verse 13, subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit.
kundi dinadagukan ng kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Verse 14, sinasabi ko sa inyo na naog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap sa halip na ang isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. Amen. Ito po yung kwento o talinhaga na ay binahagi ng Panginoong Hesus sa mga tao. Itong talinhaga ng Pariseo at ng maniniil ng buwis. Dito ay pinaparating ng Panginoong Hesus sa kwentong ito na hindi kinalulugdan ng Diyos, sisuy po sa term, ang mga taong mayayabang. Amen po, ang mga tao na sa tingin nila ay hindi sila nagkakamali o sa mga tao na tingin nila ay mas better sila sa ibang mga tao. Tulad po dito, yan, ulitin ko po yung kwento. Ang sabi po dito, may dalawang tao na sila ay pumasok sa loob ng templo. Sabihin natin sila ay pumasok sa loob ng simbahan. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Yan, ang mga Pariseo po ay kilala na mahigpit pagdating sa pagpapatupad sa law. Amen, doon sa 10 utos sa mga law na binigay ng Diyos kay Moises. Amen, kung mahigpit sila pagdating sa bagay na ito. Amen. At kapag naman po ikaw ay tax collector o maniningil ng buwis nung time na ito, amen, dito po sa time ng Bible, amen, ikaw ay ituturing na isang taong makasalanan. Hindi ka kalulugdan ng mga tao, ikaw ay lalayuan. Amen po. Kaya nung time po na ito, amen, ang panalangin nitong Pariseo sa Diyos, sabi niya, Panginoon, salamat po kasi hindi ako katulad ng iba dyan. Ako ay gumagawa ng mabuti, ako ay sumusunod sa utos mo. Sabi pa niya, Panginoon, 2 beses pa nga ako na nag-aayon sa loob ng 1 linggo. Akala po nitong Pariseo na ito, sa kanyang mga ginagawa na ito, sa kanyang pagmamalaki sa Diyos, ay kalulugdan siya ng Panginoon. Amen po, kaysa dito sa maniningil ng buwis. Pero ito pong maniningil ng buwis, ang sabi po niya, hindi man lang siya makatingin sa langit, dinadagukan niya ang kanyang dibdib, at ang panalangin niya, sabi niya, Panginoon, mahabag po kayo sa akin sapagkat ako'y isang makasalanan. Amen. Dito po inamin ng Pariseo na, Lord, makasalanan ako at ako hindi karapat-dapat sa iyo. Yan, isasay po. Pero sabi po dito ng Panginoong Hesus, sa dulo po ng kwento, ang sabi niya, mas kinalugdan ng Diyos ang tax collector. Bakit? Kasi nagpakumbaba siya kesa dun sa Pariseo. Amen po, sabi pa dito ng Panginoon, ang nagpapakataas ay ibinababa, at ang nagpapakababa ay itataas ng Panginoon. Amen. May mga tao na hindi matouch ng Panginoon dahil sa masyado silang mataas. Amen. At may mga tao na hindi maililigtas ng Panginoon dahil sa ang tingin nila sa kanilang sarili, eh, hindi sila nagkakamali o hindi sila nagkakasala. Amen po. Yan, susuli po. Yan, every time po na magso-soul win po ang bawat isa po sa atin, hindi po ba minsan tinatanong natin yung mga tao na sa tingin niyo po ba ang lahat ng tao ay nagkasala? And common po na tinatanong natin ito sa mga tao para magkaroon sila ng reflection, kaya mismo ma-check nila sa kanilang sarili. Amen po. At di po may iwasan. Yes po, may mga tao, maraming tao sa masagot na hindi. Lahat ay nagkakamali. Walang taong perpekto. Amen po. Pero may iilan na sumasagot na sa tingin ko po ay may tao hindi nagkakamali. Amen po. May one time pa po na may natanong kami at ang sagot niya sa amin ay, sa tingin ko, hindi ako nagkasala kasi mabuti naman ako. Hindi ako gumagawa ng mali sa kapwa ko, maayos ako. Sabi niya, nananalangin ako, hindi ko nakakalimutan ng Diyos, kaya sa tingin ko, hindi ako makasalanan. Amen po. Katulad po ng pinag-aaralan po natin dito. Amen po. Sabi dito, hindi kayang iligtas ng Diyos sa mga taong self-righteous. So sa tingin nila, hindi sila nagkakamali. Bakit? Kasi hindi tayo magagawang iligtas ng Diyos kung hindi natin i-admit sa harapan niya at hindi natin i-admit sa sarili natin na nagkakamali tayo o nagkakasala tayo. Amen? Kasi kapag hindi natin ina-admit sa Diyos na, Lord, sorry po, mali ako, nagkasala ako, alam po, pinaparating natin sa Diyos na hindi natin siya kailangan.
Ang pag-admit natin na tayo ay kulang, na tayo ay nag-fallen short sa glory ng Panginoon, ay pag-admit na kailangan natin ng tagapagligtas. Ito ay isang way ng pagpapakita ng Panginoon, kailangan kita. Panginoon, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko, kaya Panginoon, iligtas mo ako. Bakit? Kasi ikaw yung matuwid, ako hindi ako matuwid. Amen po. Sabi po dito, amen po, kung hindi natin naaminin o hindi aaminin ng isang tao na siya ay nagkasala sa harapan ng Diyos, hindi siya maililigtas ng Panginoon. Ulitin ko po, ang taong nagpapakataas, sa tingin niya ay wala siyang ginagawang mali, sa tingin niya mas better siya sa ibang tao. Sabi dito, hindi kalulugdan ng Panginoon at hindi maililigtas ng Diyos. Maring sabihin natin na unbeliever yung tao na yan. Sabihin niya sa harapan ng Diyos na mabuti naman ako, mabait naman ako. Hindi niya i-admit na makasalanan siya. Hindi niya matatanggap sa sarili niya. Si Jesus, ulitin ko po, ang pagtanggap sa Panginoong Jesus ay pag-admit mo na kailangan mong tagapagligtas at ikaw ay nagkamali. Amen? Pero kung hindi mo aaminin sa harapan ng Diyos na ikaw ay nagkasala, hindi ka maililigtas sa Panginoon, hindi ka niya mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Amen? Pero dito po, amen, in order na tayo ay maligtas ng Diyos, hindi lang dun sa kabilang buhay, kundi dun sa mga sitwasyon na meron tayo ngayon. Amen? Kailangan natin mag-start na ibaba yung mga sarili natin. Amen? Bakit? Dun sa kababaan, amen po, dun tayo maaabot ng Diyos. Hindi ko po, dun sa kababaan, dun tayo maaabot ng Diyos. At dito rin sa kababaan, dito tayo hindi maaabot ng kaaway. Amen? Ba't kasi ang kaaway, mataas yan eh. Amen? Pero tayong mga tinatawag ng Diyos patungo sa kaligtasan, patungo dun sa kapatawaran. Amen po, tinatawag tayo ng Diyos na magpakumbaba. Ibaba natin yung mga sarili natin. Amen? Huwag nating isipin na dahilan sa tayo ay nasa simbahan, o sabihin natin na tayo ay nandito sa kalalagayan na to, tayo ay mas mabuti kaysa sa ibang tao. Amen? Kung ganito ang thinking natin, ito na yung time na magpakababa tayo. Bakit sabi po dito sa pinag-aaral natin, hindi kayang iligtas ng Diyos ang mga taong self-righteous. Ulitin ko po, ang short term po ng self-righteous ay taong arrogante o mayabang. Amen po, bakit? Kasi hindi mo kayang i-admit na nagkakamali ka, nagkukulang ka. Amen po, at kailangan mo ang Panginoon. Amen? At dito po, sa last po na kwento na may share ko po sa inyo, yan, nakalagay din po yan dito sa Lucas, chapter 23, verse 32 hanggang 55. Yan,isummarize ko na lang po yung kwento. Alam ko po, tayo po ay pamilyar na dito. Ito po yung kwento nung si Jesus po ay ipinako na sa krus. At katabi niya na ipinako ay yung dalawang kriminal. Amen po. Isa sa kanan niya at isa sa bandang kaliwa niya. Ang sabi nung isang magnanakaw, yung isang kriminal kay Jesus, ang sabi niya, tinutuya niya si Jesus o niloloko niya si Jesus, sabi niya, kung ito talaga ang anak ng Diyos, niya, iligtas mo ngayon sarili, ba't hindi ka bumaba dyan? Pati kami iligtas mo. Amen? Pero yung isa, yung ugali ng isang kriminal, ang sabi niya, sinaway niya yung isa. Sabi niya, huwag kang ganyan. Sabi niya, tayo ay nakapako dito dahilan sa deserve natin ito na pagbayaran ng mga kasalanan ginawa natin. Pero itong taong ito si Jesus, hindi niya to deserve, wala siyang ginawang kasalanan. At itong isang kriminal na to, nag-turn siya kay Jesus at ang sabi niya, Panginoon, ngayon din, sabi niya, patawarin mo ako, ngayon din, isama mo ako, kung saan ka man pupunta. At sabi sa kanya ni Jesus, ngayon din, sa mga oras na to, sasama kita sa paraiso. Amen. Yung isang kriminal, hindi niya maamin na kaya siya nandun sa kalalagayan niya na yun, dahilan sa may nagawa siyang mali. Hindi niya magawang tanggapin si Jesus. Bakit? Kasi tingin niya sa sarili niya, yung kaya niya. Amen. Pero itong isa, dahilan sa inadmit niya na mali tayo. At ang sabi niya, Panginoon, patawarin mo ako. Kaya hindi isama mo ako kung saan ka man pupunta. Itong isa, ibinaba niya yung sarili niya, inadmit niya na hindi niya kayang iligtas ang sarili niya. Naniwala siya kay Jesus, inadmit niya na kailangan niya ng tagapagligtas. At dahilan doon sa pag-amin niya, dahilan doon sa kababaan, itong isang kriminal na to, pinatawad siya ng Diyos at ang sabi sa kanya ni Jesus,
Ngayon din ay isasama kita sa kaharian o sa paraiso. Amen po. And ulitin ko po, hindi maililigtas ng Diyos ang taong self-righteous. Amen po. Hindi natin pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Panginoon na tayo ay mabait, na tayo ay mapagmahal, tayo gumagawa ng mabuti, tayo tumutulong sa kapwa natin. Bakit po? Ang sabi po dito sa Isaiah chapter 64 verse 6, lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang tulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon, tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Yan, sinasabi po dito sa verse na ito, maging ang mabubuti nating gawa ay basahan sa harapan ng Panginoon. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Wala tayong pwedeng iharap sa Panginoon na, ay ganito ako, ganyan ako. Hindi po. Kung gusto natin na tayo ay mailigtas ng Panginoon, mabigyan ng buhay na walang hanggan, at mailigtas tayo sa mga sitwasyon na meron tayo ngayon. Amen. Start tayo na bumaba at i-admit na hindi natin kaya. Sa pag-admit natin na hindi natin kaya, doon natin sinasabi na Panginoon, kailangan kita. At doon sa time na yun, sa time ng kababaan natin, doon tayo matatouch ng Panginoon, doon tayo maihila ng Panginoon pataas. Amen po. Ulitin ko po, doon sa kababaan natin, doon tayo maaabot ng ating Panginoon. So, yun lang po ang may share ko po sa hapon po na ito. Na po ay may nakuha po tayo. Minsan pa, bago po tayo mag-close, madalangin po tayo. Yan naman sa pangalan ni Jesus, Panginoon, sa hapong ito, nagpapasalamat kami sa iyong mga salita na tinuro mo sa amin. Panginoon, bigyan mo kami ng pusong mapagkumbaba sa lahat ng pagkakataon. O Diyos Lord, hindi namin kaya ang mga sarili namin. Wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay at kung kami malayo sa iyo, Panginoon. Lord, kailangan ka namin sa lahat ng pagkakataon at mas kailangan ka namin ngayon higit sa nung mga unang araw namin, O Diyos. Lord, patuloy na tulungan mo kami, ligtas mo kami, Panginoon, sa lahat ng mga sitwasyon na pinalalagyan namin ngayon, Panginoon. Na Lord, kumilos ka, O Diyos, at patuloy na bigyan mo kami ng heart na handang magpakumbaba, mag-admit ng mga mali namin. Panginoon, tawarin mo kami sa mga pagkukulang namin, tawarin mo kami sa mga kamalian namin. Panginoon, maging ito man ay hayag o lihim, O Diyos, sabagkat kami isang parang bukas sa libro sa iyong harapan at wala kaming maitatago sa iyo, Panginoon. Walang ibang matuwid kundi ikaw lamang, Panginoon. Kaya Lord, hayaan mo, Panginoong Jesus, na ikaw ang pumuno sa amin, yung katwiran mo, yung pag-ibig mo ang siyang pumuno sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa hapon na to, malayang kumilos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. And maraming salamat po sa bawat isa po sa atin at God bless po.